my girlfriend. Pwede ba? Oo naman. Gusto kita ipakilala sa family ko na boyfriend na kita. Kami ni Xavier, kami na. I love your daughter. And I feel really guilty na hindi ko po ito masabi sa kanya. Ayaw mo ba si Xavier para sa akin? Abogado ko siya sa annulment. Matagal nang ongoing yung annulment case namin ng papa mo. Pero bakit? May anak sa labas ang papa mo. Last na natin ang pagkikita to. Hi, Xavier. Hi, Xavier. What are you doing here? I just arrived back in town. Gusto ko sana kayong bisitahin ni Lolo. Can I come in? Malala na ba siya? Well, the doctor gave him a year and a half. And it's almost been a year. Let's go. Hi, Lo. Hi, Lo. Jimmy? Opo, ako nga po. Buti naman naalala niyo po ako. Kamusta po kayo? Ito, pogi pa rin. Mabuti naman at nagkabati na kayo. Kala ko habang buhay na kayo, hindi mag-uusap eh. Opo, Lo. I'm very glad na nagkabati na kami. He has a big heart. Mana po sa inyo. Siyempre naman. Oh, anong plano niyo? Po? We plan to take things slowly, Polo. Yes, Lo. Slowly but surely. Excuse me, sir. Para sa po ng pahinga ng lolo niyo po. Okay. Sige po, Lo. Magpagaling po kayo. Sige, basta dalawin mo ulit ako ha, para mas mabilis akong gumaling. Sige po. Sige po, ako na pabahala. Thank you. Jamie, why are you really here? I'm here to apologize about what happened. Wala yun. Matagal na yun. I moved on. I still want to apologize. I'm sorry I wasn't ready at the time. Marami pa akong gustong gawin nun. And knowing how controlling you are, I thought magiging hindrance ka sa pangarap ko. That's why I said no. But I want to make amends. I can't continue with my life knowing na baka may galit ka pa sa akin. Can we be friends, Xavier? I hope mapatawad mo ko. Cheers! Cheers! Teka. Walwala na, guys! Okay, akin na yung mga shot glass, everybody. Gosh. Okay. Okay, Huwag mo na pansinin yan. Tara, shot. Ano? Pwede ba huwag ka nang tumawag kahit kailan? Okay, ayoko na sa'yo. Goodbye, erase. Ay, parang yung movie yun, yung No Erase. Shot. Cheers! For the For the love! For life! Uy, for the love muna. Ayan hayok na hayok sa alak So ano, do you still have feelings for Jamie? Si Mads, do you plan to reconcile with her? Uy, ang dami ko ng tanong sa'yo. Ni isa wala ka pang sinasagot. O sige, ito na lang. Sinong mas nakikita mong makakasama mo habang buhay? Dahan-dahan. Maraming salamat sa inyo ha. Buti natin nyo si Madel. Kere lang po yun, tita. Tsaka, sorry po, tita. Medyo lasing kasi hindi na rin namin napigilan. Okay lang yan, basta ang importante nakauwi na siya.
Opo, paano po? Mauna na po kami, medyo late na rin po. Oh, sige ha. Mag-ingat kayo ha. Mag-ingat kayo. Sige, salamat ha. Bakit, Julia? Ano nangyari? Lasing. Julia, naapekto ng mga anak natin dahil sa annulment. Ako ba yung may kasalanan? Ako ba yung may anak sa labas? Bakit? Tinalikuran ko ba kayo? Tinalikuran ba kita? Ikaw nga ang pinili ko, di ba? Ikaw ang pinakasalan ko. Ano ba dapat kong gawin para patunayan kung mahal kita? Ikaw nga ang ginusto kong makasama. Sinasabi ko to, hindi dahil kasalanan ko. Kundi pati mga anak natin nadadamay na. Hindi na ako pwede manahimik pa. Julia, huwag ka naman selfish. Ikaw, Madel, bakit kailangan mo maglasing ng ganyan? Pinag-alala mo kami. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Can you stop pretending, ma? Ngayon kayo nag-aalala, pero hindi kayo nag-alala sa mararamdaman ko pag nalaman ko yung annulment nyo? Wait, hindi na pala plano yun. Kasi ongoing na. And we didn't have a single clue. Yung pamilyang inakala kong masaya, unti-unti na palang nawawasak. Madel, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa mama mo. Bakit ikaw pa? Wala kang kasalanan? To learn na may pamilya kang nasira nang dahil sa pagpili mo kay mama? May isang batang hindi nagkaroon ng chance para magkapamilya? Sobrang sakit nun. I feel like my whole life is a lie. Pareho lang kayo selfish. Kaya don't you dare worry about me. You should have been worried a long time ago. So ano, do you still have feelings for Jamie? Eh si Mads, do you plan to reconcile with her? O sige, ito na lang. Sinong mas nakikita mong makakasama mo habang buhay? Alam mo, tama si Madel eh. Nawalan na nga may yung anak ko. At walang kapatawaran yun. Kaya kahit nangako ako sa'yo noon na hindi na ako makikipagkita sa kanya, ginawa ko pa rin. Dahil ayoko maging walang kwentang ama. Alam ko maling itago sa'yo yun, Julia, pero yun lang ang alam kong paraan eh, para maging mabuting ama. At yun ang paulit-ulit kong hinihingi ng tawad sa'yo. O konting pangunawa. Gusto kong maging maayos tayo. Ang pamilya natin. Pero hindi ko kayang gawin mag-isa to. Wow! Ma, mukhang masarap yan ah. Siyempre, para masarap yung kain mo. Yun yung gusto ko sa'yo eh. Confident with a full tummy. Aalis pala ka mamaya. Ah, saan ka punta, ma? May importante lang akong aasikasuhin. Nak, di ka ba kakain? Hindi ako gutom. Alis na ako. Ala, anong nangyayari dun?
Expect him to have more events, similar to what have happened the other night, wherein he will mix up the timeline of the things happening around him. He will recall people and things na nangyari in the past at aakalain niya that he is experiencing it in the present. Natural lang ito, due to his old age and his health condition. Now about his cancer, kumalat na ito despite our preventive medication. Dok, hindi ba sinabi niyo rin yun noon, nung tininingan niyo siya? What's the difference this time? That's true. But I'm also aware that you are trying to prolong your lolo's life. Otherwise, he will not put him under medication. And there's nothing wrong with that. Okay. He is slowly deteriorating. He has only less than a year to live now. Now, medically speaking, we have done all that we can, and we can no longer do anything to extend his life. Only a miracle can save him now. I understand. Thank you, Doc, for prolonging his life and trying to save him. It's the least that I can do. I've been his physician for several years now. I'll see you in the next checkup, Xavier. Meanwhile, stay strong. Yes, Doc. Salamat. We're done for today, and reminder lang to keep up the pace. Madami tayong clients, and ayoko lang ng any backlog sa mga accounts na hawak natin. Also, I'm in the process of finding us a new place. OMG! Super good news yan. Oo nga. Maganda yun para sa future portfolio ko. Speaking of future, meron pala akong future catering na partner on the process. At we are about to close the deal later. So, baka mauna na kami muna. Okay, that's good. Make sure you close the deal. Ako na bahala dun, girl. Ako pa ba? Kaya na namin ni Baby Boy dyan. O siya, mauna na kami ha. Bye, Baby Boy. Madel, sorry nga pala. Saan? Sa paghatid namin sa'yo sa bahay niyo kagabi. Kasi, alam mo naman ayaw mo umuwi. Pero si Aris kasi mapilit eh. Sabi niya, yun daw yung pinaka-the best. And, sinubukan ko naman pigilan. Kaso, Wala yun. Huwag na natin pag-usapan. basta pag may kailangan ka, nandito lang ako. Nandito lang ako palagi. Salamat, Joseph. Before we proceed, I'd just like to say this. I'm a product of annulment. My parents separated when I was a young boy. Yung dad ko took over my lolo's business, so he became very busy. And my mom left. Meron din akong kapatid sa labas. He's 7 now, but I never go see him dahil ayaw siya makita. So my lolo raised me, and growing up, he was the only person that was important to me. I never believed in marriage. Kaya nag-specialize ako sa mga annulment cases. I thought that granting annulment to troubled couples made them better people. Yun kasi yung nakita ko sa parents ko eh. But what I didn't realize is it destroys their children. My parents became better people separately. They had better lives. But what they didn't realize is it destroyed me. And I think that's what's happening with you
and your children. Madel, sa totoo lang, life isn't always how we want it to be. Parang yung nangyari sa akin. Joseph, I'm really sorry. Don't get me wrong. Hindi naman tungkol to sa akin eh. Ang sinasabi ko lang, kung may isa akong natutunan sa nangyari sa atin, yun yung hindi talaga natin maiwasan na yung taong pinakamamahal natin. Minsan sila pa yung nakakasakit sa atin na sobra. Pero sa huli, sila rin yung taong hindi natin matitiis nakausapin at patawarin. Sorry talaga sa nangyari ah. Ngayon, mas naiintindihan ko na. So, thank you. Basta ikaw. Saglit lang. Madel, hinahanap ka. Hi, welcome to For the Love. I'm Madel Dimagiba. Is it for a wedding or a friend's proposal? I'm not here for an event. I'm here to meet you. I'm Sandra. I'm your half-sister. Anyway, I just wanted to say that I understand that you're here to push through with the annulment. And don't worry, I've made some preparations. But, Mrs. Dimagiba, I will have to withdraw from this case. I'm resigning as your lawyer. I already contacted one of my colleagues and endorsed your case to him. He's one of the best, and you're in good hands. Sana po naintindihan niyo yung decision ko. Thank you. Hindi ako nagpunta rito para manggulo. I just wanted to meet you. For the longest time, tinatanong ko si Papa if I can see you. Pero hindi niya ako pinapayagan. Nung tinanong ko siya kung bakit, ang sabi niya lang, sa tamang panahon. Hanggang sa ito na, tumanda na ako. Sobrang bait ng Papa natin. Even though he wasn't really around sa buhay ko, I never felt incomplete. And he always gave me hope that I'd be able to meet you. So here I am. At nakilala mo na ako. Yes. Pero alam kong galit ka. Especially kay Papa. And I'm not here to beg na sana patawarin mo siya. Pero sana maunawaan mo siya. Nakakaingit kayo, Madel. Kasi kayo ang palagi niyang kasama. Kayo ang legal family. But he made me feel contented with what I have. All I'm saying is, maswerte ka. Kahit ganito ang sitwasyon, he just wanted what's best for us. And he's a good father. But I think you know that already. Naiintindihan ko na. But you don't have to worry about anything. Kasi aalis na rin kami ni Mommy. Magmamigrate kami sa States. And ikakasal na rin ako. I just wanted to meet you before I go. Na-realize kong mas pinapahirapan ko ang sarili ko. And worse, pinapahirapan ko ang asawa at mga anak ko. I got consumed by my insecurities at past issues. Nabulag ako at di ko nakita kung gaano ko kamahal ng asawa ko. Kaya gusto ko rin magpasalamat for your patience and for your advice.
Salamat, Xavier. Dahil sa'yo, mas napatunayan ko sa sarili kong I need to go back home because my family needs me. Hello, Xavier. Hi, Mads. Can we meet? Sige, magkita tayo sa tapsihan. Okay. Sige, I'll see you there. Thanks. One step at a time. Sorry. Sorry din. Sobra lang talaga akong nasaktan kasi hindi ko inakalang mangyayari yung ganun. I understand. You don't have to apologize. It was my fault for staying quiet. Jamie's back in town. Ganun ba? Tapos, you have any plans? I honestly don't know. I just thought you should know. Ayoko na maglihim sa'yo. So, yun. Okay. Look, I know I've done a lot of impulsive things in the past. Sudden proposals, yung annulment ng parents mo, even with our relationship. But I don't want to be impulsive anymore. At mas lalong ayokong magsinungaling. So, ano ba talagang gusto mong sabihin? I'm just asking for time. I just need time to think things through. I don't want to hurt you. Sa totoo lang, nung isang araw, gusto ko na pumunta sa'yo para makipag-ayos. Because I'm sure that I like you. And then Jamie came back, and then I don't know, I got confused, I guess. Xavier, okay lang, naiintindihan ko. You're important to me. At lahat ng pinagsamahan natin. I just don't wanna be unsure. That's why I'm asking for time. You don't have to explain. Sabi ko nga, naiintindihan ko. Nung naging tayo, aminin natin, we were both in a place na we needed comfort. At nahanap natin yun sa isa't isa. Isa pa, dami ko rin naman kailangan paayusin sa buhay ko. But I appreciate your honesty. So, thank you. Thank you din. I'll see you soon. Good luck. Madel,
namin kayong makausap ni Robbie? Marami ako naging kasalanan sa inyo. Lalong-lalo na sa mama niyo. Anong kasalanan pa? Robbie, anak, may isa ka pang ate. Po? Nung bata pa ako, naging girlfriend ko yung best friend ng mama niya. Kaya lang, ayaw sa akin yung mga magulang niya eh. Kaya nilayo niya sa akin. Lihim ako nagmamahal sa papa niyo noon. Eventually, na-in love na rin siya sa akin. At iniwanan niya si Alice. Pero, hindi mawala sa isip ko na baka naging panakip-butas lang ako ng papa niyo. Ang pinakamalaking pagkakamali ko lang, bago kami kasal ng mama niyo, nagkita kami ni Alice. May nangyari. Nagbunga yung pangyayaring yun. Inilihim ko sa mama niyo dahil ayoko siya masaktan. Nasaktan ako nung nalaman ko yung tungkol doon. Walang araw na dumaan na hindi ko inisip na baka ako yung dahilan kung bakit hindi sila nagkatuluyan ng papa niyo. Na baka kung wala ako, mas naayos na yung relasyon nila. Pero hindi. Pinakasalan ko pa rin ang mama niyo. Dahil mahal na mahal ko siya. Kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya ito, gusto ko maayos to. Walang sikreto. Totoo lang lahat. Okay lang po yan pa. Naiintindihan po namin. Diba? Opo pa. Opo. Yeah. Let's start over. Tama ka na. I want to start over. Hoy, ano ginagawa mo? Julia, will you marry me? Again. Pakasalan mo lang ako ulit. Araw-araw kita liligawan ako. Go naman! Go naman! Yes, okay. Papakasalan kita ulit. Pasan ka nakakuha ng pera pang bili ulit ng singsing? Oh, Engagement ring to ng mama mo nung pa. Nakatago lang. Akala ko nga sinanlanan niya eh. Uy, grabe ka ah. Sentimental value yan. Hindi ko yan isasanla. ganda! Ganda ba? Hey! Kasal na. Wow, may pa-fireworks! Yes! Woo! Congrats! May pa-fireworks, di ba? Oh. Bigat ng araw mo, bro, ah. Anyway, so does this mean pinili mo na si Jamie? No, it's not that. I just need to take a break. Kaya lang, kasi di ba I talked to Mads about it. Oh. Naisip ko lang na parang it was so easy for her to accept it. When I asked for time off, parang it was so easy for her to agree. Hindi ko maintindihan. Akala ko pipigilan niya ako. Alam mo, bro, siguro kailangan niya rin ng time. Isa pa, that's the least you should worry about. I mean, siguro dapat mas intindihin mo muna yung nararamdaman mo kaysa yung kay Mads. Saka rin magulo eh. Hindi kita kilala. Wag mo akong hawakan. Nurse! Nasaan ba yung nurse ko? Ay, tagal-tagal nyo na po naliligo. Hindi kita kilala. Wag mo akong hawakan. Ha? Ay, sir. Gusto ko lang pupunasan yung sir niyo kasi ang tagal na po hindi naliligo. Ay, na po siya nagwawala. Lolo, sige po, kailangan niyo pupunasan. Tagal niyo na hindi naliligo. Alam ko. Pero asan ba yung nurse ko? Hindi siya yung nurse ko. Oh, nurse niyo yan. Hindi siya. Yung nurse niyo, alika na po. Hindi nga siya. Ayoko. Lo. Jamie, ano ginagawa mo dito? Just thought I'd visit Lolo. Hi, Lo! Lo, hi, Lo. Jamie? Mabuti na lang at tinalaw mo ko.
Pinagtutulungan ako ni Xavier tsaka itong babaeng to eh. Hindi ko naman kilala yan eh. Asan ba yung nurse ko? Sir, Ha? ako nga po yung nurse. Hindi ikaw! Sige. Sige po. Ganun po ba? Gusto niyo po ako na lang ang mag-sponge bath sa inyo, Lo? Sige, Jamie. Okay, sige po. Sige, salamat. Sige po, labas na po ako pag may kailangan po kayo naman. Sabi lang po kayo. Sir, sige po. Luwag mo sa ensamada, no? Sumpa. Hala, hala, hala! Ang sweet Grabe. ni Mama at Papa! Oo nga, nakakaumay. Ikaw, ah? Oo. Oy, ikaw, Papahinga. Robby, kailan ka mag-enroll? After OJT ate. Hindi kasi since hindi ako nag-enroll this sem, so pwede pa rin ako tumuloy sa OJT ko. Kasi third year pa naman daw ako. Pero ipon muna ate, kasi gusto ko pa mag-Singapore eh. Hindi mo na kailangang madelay. Ako na bahala sa Singapore mo. Talaga ate? Oo, gagawin ko ng paraan. Basta ba, aayusin mo, ha? Oo naman. Ako pa ba? Oo nga, Robby, tsaka may good news ako sa'yo. Nakahanap na ako ng bago kong trabaho. Uy! Talaga ba? Oo. Nakausap ko yung batchmate ko nung college. Eh, naghahanap daw siya ng bago niyang manager dun sa construction firm. Kasi yung dati niyang construction firm manager, nahuli niya nagnanakaw. Naghahanap siya ng pwede niya mapagkatiwalaan. Kaya ayun, nasaktuhan niya ako. Tinanggap ko na. Mag-uumpisa na nga ako next week eh. Congrats, lad. Congrats pa! Congrats. Madel, ikaw, nag-uusap na ba kayo ulit ni Xavier? Opo, nag-uusap po. Okay naman kami. Imbitahin mo siya ulit dito sa bahay, pero this time ako naman magluluto. Wala na po kami. Oh, talaga? Ano ba naman kayo? Okay lang ako. Pinalaki niyo akong strong, di ba? Tsaka ang importante, okay na yung family ko. Sayang oh, munti ka na magka-boyfriend na udlot pa. Wow! Uy, sayang yung ensaymada. Wow! Eh, ikaw, may girlfriend ka ba? Meron. Okay lang yan, anak. Nakakahanap ka ulit.
Oh, ma, bakit? Wala lang. Nakamustahin lang kita. Pansin ko, lagi kang puyat at pagod itong mga nakaraang araw. Busy lang po sa bago naming studio, ma. Alam mo anak, sobrang proud kami sa'yo ng papa mo. Napakaswerte namin na nagkaroon kami ng anak na napakabait at napakamaunawain. Wala yun, ma. Ako nga po yung swerte na nagkaroon ako ng parents na katulad niyo eh. Kung hindi naman po dahil sa inyo, wala akong ganito. Hindi ako ganito. Ay, o nga pala, ma. Hindi pwedeng wala kayo sa blessing ng bago naming studio, ha? Siyempre naman anak, palalagpasin ba namin yun? Oo nga pala, anak, may tatanong ako sa'yo ha, pero wag mo namang isiping makulit kami. Wala na ba talaga kayo ni Xavier? Long time, bro, ah. Buti, naisipan mong dumaan. Kala ko, friendship over ni. Medyo malala na kasi si Lolo eh. Kaya lagi ako nasa bahay. Yung nurse niya, hindi niya makilala, kaya ako na mismo yung nag-aalaga sa kanya. Di bale, mukha namang may katulong ka eh. Alam ko yung mga tingin mong ganyan, ah. Oh, bakit? Don't tell me, di pa kayo nagkakabalikan sa lagay na yan, ah. Of course not. She's just helping me out with Lolo. Sabi mo eh. Oo nga. Si Madel, nag-usap na ba kayo ulit? Alam mo anak, kilalang kilala kita. Alam ko na mahal mo si Xavier. Huwag mo sanang hayaan na yung naging problema namin ng papa mo ang makasira sa inyong dalawa. Kahit naman paano, kilala ko na si Xavier. At ganun man yung trabaho niya, nung huli ko siyang nakausap, nakita ko sa kanya kung gaano siya nagpapahalaga sa pagkakabuo ng isang relasyon. At nakita ko sa inyong dalawa yun. Alam ko naman po yun, May. Kaya lang, bumalik yung ex niya. Yung ex na minahal niya. At feeling ko, mahal pa rin niya. Gusto ko naman talagang kausapin si Madsy. Gusto ko makipag-ayos. Pero nung dumating si Jamie, hindi ko maintindihan, parang nagulo ako. It's like something's holding me back. And since Jamie's constantly visiting, we spend a lot of time together and feeling ko bumabalik yung kung ano yung meron sa amin dati. Pero hindi ko makalimutan si Mads. Ang hindi na nga niya ako naiisip eh. Hindi na siya nagpaparamdam. Kaya feeling ko nagkabalikan na yun. Tinanong mo ba siya? Alam mo anak, walang magagawang maayos ang pride. Pagdating sa pag-ibig, hindi makakatulong ang pride. Kamustahin mo siya? Wala namang masama doon, di ba? Ba't hindi mo siya imbitahin sa blessing ng FTL? Naku, sigurado ko, pupuntahan ka nun. Saka isa pa, di ba, dahil nga sa trabaho mo, kaya kayo nagkakilala eh. So I'm sure magiging proud yun sa'yo at pupuntahan ka niya. Pahinaan na ng pahinaan si Lolo. Hindi ko pa rin natutupad yung wish niya. Alam mo bro, kailangan mo lang mamili. Oo, sige, mahirap, pero yun yung tama. At yun ang makakasolve sa lahat ng problema mo. Paano? May masasaktan sa kanila. Either way, may masasaktan at masasaktan. What's important is trust your heart. Trust your guts. And make sure na kung ano man yung pinili mo, panindigan mo at pinag-isipan mo ng mabuti. Wow, ang ganda naman yan. Kanina yan galing. Galing po kay Ate Sandra. Dapat nga po pupunta siya eh, kaya lang nakaschedule na yung flight niya ngayon. Masaya ako anak na nagkausap kayo bago siya umalis. Oo nga po eh, nakakagaan po ng loob.
Sayang nga, hindi po kayo nag-meet. Okay lang yun. Kahit hindi ko naman siya na-meet in person, tanggap ko na siya. Kasama yun sa pagtanggap ko sa papa mo. Salamat, Julia. Ayan tayo eh. Ako rin naman hindi ko na kilala si Ate Sandra. Naku, okay na yun kasi for sure alaskahin mo lang siya. Okay na ako na lang yung inaasar mo, ha? Sir, yung lolo niyo po nagwawala na naman po, sir! Sir Xavier, yung lolo niyo po! Anak, I'm so proud of you. Tignan mo, may sarili na kayong opisina. Thank you, ma. O sige, kumain muna kayo. Papa, Robby, kain muna kayo. Sige, kain tayo. Ano na? Akala ko ba dadating si Xavier? Oo nga, nag-confirm naman siya, pero baka na-traffic lang. Teka, so ano na nga ba ang score niyong dalawa? Is it love the second time around? Love ka dyan. Hindi ba pwedeng in-invite ko lang siya dito, ha? Nasa ikaw naging kaasado. Excuse me, asado? Baka ikaw. Ikaw dyan yung hopya na magkabalikan kami. Sus. Kay. Oh, ang sarap naman. Sige, enjoy lang po kayo. Isa. Sinabi ko nang ayaw ko ng gamot. Ano ba? Ayaw ko nga uminom ng gamot. No, kailangan niyo uminom ng gamot, ha? Baka ma-hospital kayo niyan. Ano ospital? Ayoko ng ospital. Ayoko magpa-ospital. Ayoko ng gamot. Ayoko magpa-ospital. Ano ba? Tigilan niyo ako! Pahawak na lang po sa lolo. Ayoko nga eh! Sinabi na ayoko eh! Ano ba? Hindi nga ayoko ng gamot! Ayoko ng gamot! Isa lang po, wala po ako. Hindi! Ayoko ikaw uminom! Sir, wag na po tayo matigas sa ulo. Okay lang. Sinabi na ayoko uminom ng gamot! Ano ba? Sige! Sir Xavier, paano po po? Yung lolo niyo po eh. Doc, I want you to administer the treatment as soon as possible. I'll pay whatever amount. Just do whatever you need to do to help him, please. Doc. Haligin mo siya. Tapos doon na magli-lead yung papunta sa proposal. So, okay. Ganito. I can't imagine being with anyone else but you. You're the sunshine to every cloudy day since I met you. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Matagal nang wala. O bakit ayaw mo gawin yung proposal bukas?